Hi Aries, weekly gabay, tarot po tayo. Huling linggo ng Agosto na to. Yes guys, napakabilis ng panahon. This is from August 25 to 31, 2025. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages na marahil kailangan nyong marinig. Ngayong linggo, Aries, message. Last week of August, guidance, message. Ano kailangan marinig ng isang Aries? Okay, kumpol na sila, hindi natin pipigilan. The Three of Wands, Four of Cups, Seven of Wands reverse, the King of Pentacles. Okay, usin natin. So, may travel ba kayo ngayon? It doesn't matter kung ito ay long or short distance travel. Kahit short trips lang ito. Kung pahintulutan nyo, kahit sa simpleng pagpaplano guys. Yes po, this week. Pagpaplano or merong mapapaangat na kahit ideya or travel plans na gusto nyong mapuntahan, madiskubre, connected marahil ito sa family or sa malapit sa inyong puso. Perfect week ito to plan para mas makabuo kayo ng, of course, ng mga bagong memories. Yes, I feel dito na parang meron kayong pinaglalaban, ang bataan. Hindi. Marami kayong pinaglalaban, Aries. Maybe it's a sign. Ito, iba-iba kasi tayo ng paraan din kung paano kayo makapagpahinga, makapag-recharge ng energy. So, maybe it's a sign na tanungin ng sarili, sino ba? Saan ang pahinga mo? Lalo parang gamit na gamit yung inyong mga enerhiya sa pang-araw-araw na buhay, trabaho, King of Pentacles, or proteksyon sa relasyon, sa mga mahal mo. So this time, I'm getting a message, i-encourage ka ng baraha, Aries, na ikaw naman, kahit ngayong linggo, pahinga rin pag may time. Okay? Kasi busy and productive at yung mga naiisip nyo pa, yung plans nyo pa sa future or sa mga gusto nyo pang mapuntahan as I've mentioned, andito na lahat. So take it easy. Take it easy. Yes to opportunity. Pero yes ka rin ha sa iyong sarili. Pahinga rin pag may time. Deserve mo yan. At kung ano man itong pinaglalaban nyo, as long as alam nyo sa inyong mga sarili na nagpo-push lang kayo, i-claim na natin na may solusyon, resolusyon, maipapanalo nyo ang bataan. Ay, bataan na naman si Moonshot. Ito po yung guidance advice. Perfect week. To do some reflection, to recharge your energy, kahit ikaw naman muna this time. Ito yung umaangat na message para sa inyo, Aries. Hi Taurus, weekly gabay, tarot scope tayo. Huling linggo na ito ng Agosto. From August 25 to 31, 2025, kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo Taurus. Ano kailangan nyong marinig? Ngayon, message. Mensaheng gabay para sa mga Taurus. This week, guidance po. Okay, may umangat na dito. Hindi natin pipigilan itong tarot deck na to guys. Kumpul kasi magkakadikit, dumidikit sila. So, okay mag-alala before and after, sinushuffle natin itong mabuti. Taurus, isa-isayin natin. The Five of Swords ay narito. The Tower, expect the unexpected this week. May ilang halimbawa, sudden events or unexpected situation na totoo naman, wala naman talaga tayong control, sa kung ano mang pwedeng maganap, kung ano pwedeng ihain ng universe. Pero pinapaalalahanan ka ng baraha, Taurus, na meron kang control kung paano mo ito panghahawakan. Stay flexible and adaptable sa situation. Okay? Sabi rin nila, sinong nila? Nung mga baraha dito, ang mga bagay ay naidadaan sa mabuting usapan. Hindi maaring madali. Wala namang madali, especially work, love, romance, family, andito na lahat. Just only take what resonate. Kahit pare-pareho kayo ng sign, magkakaiba po ng pinagdadaanan ng bawat isa. So, depende kung saan kayo higit na nag-iiwan ng prioridad. Sabay lang, okay? Patuloy na pagsabay sa ilang unexpected na ito. Ayan. Two of Pentacles.
Reverse. The Empress. Actually, this is your sign. Reverse. So, may ilang reversal na barahaman guys. Hindi ibig sabihin ay hindi na okay. Parang hindi masyadong nakakaganda ang mga situation. Kasi busy kayo. Patuloy na pagiging busy and productive ang aangat ngayong linggo. Ang dami yung para kayo nagja-juggling dito. This is between work, family, money. Ang daming isipin na feeling nyo walang ganda, hindi nakakaganda. Or maybe, ito yung pinaka-word. To take some time off your busy schedule para magpaganda, magpaspa, magpa-beauty, deserve nyo yan. You are ruled by planet Venus, which is the planet of beauty, attraction, the Empress. Okay? So, dito matatas marahil ang inyong mga PC. So, more patience guys. As a Taurus, mayroong pagkakataon na maging mainipin or mainitin. So, take it easy. Don't be too hard sa iyong sarili. Choose your battles wisely. Parang ganun. So, syempre ayaw natin magpalamon or magpatalo doon sa ilang negativity. Okay, yun lang naman. Along with your other cards, balance is the key, prioritization, hindi sa meron kayong kakaligtaan or kakalimutan, pero sa buhay minsan, kailangan talaga merong prioritize. Kailangan yung i-priority muna. Okay? At yun na yung pagiging practical or kung ano yung importante muna. Ngayong linggo lang naman, weekly lang tayo guys. Okay, other messages, gamitin ng boses, pag-angat ng boses, paano nyo i-deliver ang mga situation sa mas balance, mas kalma. Kasi dyan kayo mas makakapag-isip or yung atake kumbaga. Yung balance, yung may harmony, yung may pagtanggap sa situation at hindi napapangunahan ng kung ano mang emosyon na baka magpalala lamang sa sitwasyon. Okay, ito yung umaangat na guidance. Alam ko may hugot. Mensaheng gabay lamang po para sa linggong ito, Taurus. Hi Gemini, last week of August 2025, August 25 to 31, anong kailangan yung marinig? Weekly gabay tayo. Message? Gemini, guidance advice para sa mga taong ito. Anong kailangan nating maiparating? Gemini, guidance. Okay. May tumatalon. Add pa tayo. Okay. Okay, dalawa pa lang to. The Six of Swords, reverse. The Fool is in reverse. Add pa tayo. Gemini, this week, anong gabay ang marapat nating maiparating sa mga taong ito? The Queen of Wands. Ay! Sandali. Ang dami nito. Kukunin ko yung pinaka nababasa nyo. The Queen of Pentacles and the Four of Pentacles. Okay. So, yung security, yung stability, yung comfort, when it comes to money, especially in family, yung pagiging independent nyo, claim natin na merong financial freedom. Yes po. Andito yung energy, o yung freedom of expression, kung ano yung mga gusto nyong sabihin, iparating sa pamilya. Magandang pagkakataon, marahil ito yung nakukuha kong message ngayong linggo na magkaroon kayo ng heart-to-heart talk or heartfelt conversations kasama ang mga mahal mo, mahalaga sa'yo, yung pinangahawakan mo, binibigyan mo ng protection. Stay inspired. Andito yung motivation, inspiration, baka ganun. More quality time sa mga hugot mo. Kumbaga, know your whys. At magandang pagkakataon ang linggong ito na mapaangat yan para tuluyan mong mapaangat din sa iyong sarili yung inspired action sa pang-araw-araw na buhay. And dito yung pagiging independent, balance, nakukuha natin yung feminine energy at the same time yung pagiging malakas nyo, powerful, masculine energy din. Okay, andito na yung lahat. Isang message lang, huwag kayong magmamadali, Gemini, ngayong linggo. May tendency na ganon. Magmamadali saan? Sa bawat decisions or actions nyo. Okay, yun lang naman. Lalo kung I'm getting a message na
Kasi meron ditong someone na pwedeng bumalik, manambalik kahit sa simpleng pakiramdam. Baka dito mag-apply yung conversation, connection from the past, connected sa inyong mga past. Yes po, work man or relationship. So, wag magpapabigla-bigla. Ito naman ay weekly lang pero may hugot. Huwag kayong magpapabigla-bigla or maging reckless, impulsive sa pwede nyong kahit sa paano nyo i-express ang inyong mga sarili. Very important to take it easy, take it slow. Ayan. Kasi meron ako nakikitang pasugod. So, wag ganun daw. Okay? Very important na magplano raw kayo. Plano muna. Pag-isipan muna ang mga bagay, sitwasyon. Pero, regardless sa'yo, kung hindi yan mag-apply, umangat kasi yung pagiging independent, pagiging masaya lang. Okay? Yes po. Meron kayong power. Power na kahit kayo lang muna ngayon. Or i-celebrate nyo naman yung kayo. Baka ganun. Sa dami ng iniisip nyo or binibigyan nyo ng seguridad sa inyong paligid, enjoy nyo na muna yung kayo. Okay? Ito yung umaangat. May hugot pa. Dito ang pagiging fiery. Inspired, inspiration. Kahit mag-isa lang kayo or ano pa mang itinatakbo ng inyong buhay relasyon. Ang importante dito, pinapanghawakan nyo or pinanghahawakan naman kayo ng mga taong ito sa inyong paligid, especially family. Okay, may protection, hindi ka dito nag-iisa sa ilang laban mo sa buhay, tuloy lang. Ito yung umaangat na guidance, advice, may hugot, Gemini. Hi Cancer, weekly gabay tarot scope tayo. Huling linggo ng August 25 to 31, 2025. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, message para sa inyo this week, Cancer. Message po para sa mga taong ito. Mensahe gabay para sa mga Cancer. The Empress, the Five of Swords. Okay. Parang may ganyan kanina. Pero, sinashuffle natin before and after maigi ang baraha. Ang dami nito, kuha pa tayo ng pinaka. Cancer. Four of Swords, the Empress. Okay. Ayusin natin. So, parang meron kayo ditong patuloy na laban sa buhay, guys. Lahat tayo may laban. As a Cancer myself, meron kayong binibigyan ng proteksyon sa relasyon man or pagdating sa inyong mga posisyon, buhay, karera, trabaho, pera. May ilang laban siya na minsan tanging kayo lang ang nakakaalam. Parang meron tayong nakikitang ilang blockages. Hindi nagiging madali ang ilang sitwasyon, Cancer, pero as long as patuloy kayo nagsho-show up, patuloy kayo nagsho-showcase ng inyong mga talents, ng inyong diskarte, andito yung hopes, okay? Andito yung paniniwala at pagtitiwala sa proseso, sa inyong sarili, at syempre sasamahan ito ng dasal. Okay, I feel na patuloy na pagiging busy sa ilang laban na ito ngayong linggo ang aangat. Yes, may ilang challenge, very challenging, or may ilang unexpected na pag-angat ng ilang sitwasyon, pero be flexible, stay flexible, adaptable lamang. As a Cancer, alam nyo na to. Okay. Okay. Four of Swords, the Empress coin. Ito yung ilang blockages. Right now, si Venus, which is the planet of love, beauty, attraction, still nasa inyong mga Cancer. Not the best time ito. Ngayong linggo, weekly lang tayo ha. Para patuloy kayong manatili sa inyong mga comfort zone. So, note to self din ito kay Moonchild. Show up, guys. Patuloy na mag-show up. Patuloy niyo paangatin yung creativity nyo, yung pagiging diskarte nyo. Pagiging diskarte, madiskarte. Meron kayo niyan. Okay? Kasi parang hindi kayo nagiging handa. Hindi kayo nagiging open doon. Bakit? Napapangunahan ba ng kaba, ng takot, or ano pa mang pakiramdam na minsan wala tayong higit na kalaban kundi ang ating sarili. Okay, meron ako nakitang opportunity. Nagkakaroon lang ng ilang blockages po kasi hindi mapaangat yung kayo. Why not? Money opportunity, guys. Yes, the Empress, andito na lahat. Venus, money rin si Venus. Patuloy na laban. Nakikita ko naman dito, ayan o.
Ay dito yung pagsisikap nyo, yung patuloy nyong pakikibaka at pag-iwan ng proteksyon sa ilang laban ng buhay. Okay, may paraan guys. Mula sa ilang laban na ito, may solusyon-resolusyon. Hindi raw natatapos sa hindi kagaanan, especially ang inyong buhay. Alam mo, yung mga payo ko rin sa sarili ko eh. The Empress, the Four of Swords. Kung kailangan mong patuloy munang huminga. Hinga-hinga pag may time. Recharge your energy, physically, mentally, emotionally. Gawin yon. Kasi iba-iba tayo ng proseso dyan. Just because sinabi ni Moonchild na mag-show up na, it doesn't mean na agad-agad go na. So, papakiramdaman po ang sarili kung ready na kayo. Okay? Pero yes, it's okay to pause. Pero don't stop, guys. Be unstoppable. Kasi totoo yun, walang nangyayari sa ating mga comfort zone. So, put yourself out there ng talunin yung ilang negativity ha. Yung ilang nakikita ko yung wala tayong struggle eh. Kundi minsan wala tayong higit na kompetisyon kundi ang ating sarili. Yes po. Kung nanaisan magplano para sigurado sa mga step by step, isa-isahin nyo yan. Huwag kayong magmadali. At yung mga laban nyo sa buhay, yan po ay hindi mababaliwala. Ito yung maangat. Guidance na may hugot pa ngayong linggo, Cancer. Hi Leo, weekly gabay, tarot tayo from August 25 to 31, 2025. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages na marahil kailangan yung marinig ngayong linggo. Huling linggo na tayo ng Agosto. Napakabilis ng panahon. Natapos na ang inyong season. Kamusta ba ang naging kaarawan nyo? Sana na-enjoy nyo naman sa inyong paraan. Leo, guidance for you, message. Kapalaran, gabay para sa linggong ito para sa isang Leo. Guidance, maaaring makapakinig nito. Message po. Okay. Add pa tayo. Guidance, Leo. Okay. Oh, okay. Knight of Swords ay narito. Ten of Pentacles. Four of Pentacles, ang dami pala. 10 and 10. Pagtabihin na natin. 10 of Wands, 10-10 ang rating. Queen of Swords, Queen. Lahat sila ay Queen. Regardless, no matter what your gender. Okay? Pero umangat yung feminine energy, magiging malambot nyo. Kita nyo, hindi pantay si Moonchild. Okay, dito na lang. Ang daming bumagsak, hindi natin pipigilan. Meron kayong patuloy na matatapos, makukumpleto, ma-achieve. Ayan, urong natin, hindi na naman pantay si Moonchild. Andito na lahat, kompleto Ricardo. Yung pagiging independent nyo, financial independence, yung pagiging intellectual, creative, Leo as a fire, andito yung energy para patuloy nyo magampanan itong ilang responsibilities. 10-10, patuloy kayo nagsisikap, nagsusumikap, para saan, para kanino, umaangat ang dahilan nyo, ito yun. Work-wise 10, connected yan sa trabaho, pamilya, mahal nyo, at mahalaga sa inyo. At yan po, hindi na babaliwala. Again, may matatapos kayo, kahit sa simpleng proyekto, merong abundance. 10 of Pentacles, hahabol ito. Saan? Sa inyong mga kaarawan. Hindi na babaliwala guys. Yung pagsisikap nyo, umangat ang pagiging mayaman. Patuloy kayong nag-grow. Yes po. Or maybe isang sign ito para sa ilan kung meron kayong naiisip kahit sa simpleng ideya or plano na gusto nyong mapaangat para higit nyong mapalago ang kaperahan. Why not? Nandito yung pagiging boss-like, leader-like, ready nyo. Maybe it's a sign you have to be ready. Syempre naman. Physically, mentally, emotionally, tanggapin nyo na itong ilang gusto nyo i-priority or kung saan nyo gustong sumakses. Yes po. Kasi ang ganda. Not the best week. Tayo po ay weekly lamang para pagdudahan ng inyong mga kakayanan. Mayroon tayo nakikitang new opportunity
new positive possibilities, positive guys, or new approach nyo sa buhay. Life in general, especially sa pera po or trabaho. Umangat yung energy, yung inspiration, yung confident, or maybe yan yung pinaka-advice. Okay? Sapat na tiwala sa inyong mga sarili para mas mapaangat nyo yung magagandang nakikita natin sa inyong baraha. Wala namang overnight success. Of course, this is something na kailangan sasamahan nyo ng efforts, ng inyong energy. Sabi ko, andito na lahat, guys. Andito yung paraan nyo. Kompleto na. Kailangan nyo na lang paangatan yung tiwala na meron dyan. Okay, huwag niyong pagdududahan yung pwede niyo pang magawa or marating matapos. May ilang support din akong nakikita, hindi kayo dito nag-iisa. Pamilya, okay? O ilang taong mahalaga malapit sa inyong puso sa ilang laban na ito this week. Meron bang celebration? Meron ba kayong aatinan? Meron bang something ganap? Balance na nakikita ko. Celebration, connection, communication, as well as yung pagiging diretso nyo sa approach nyo, sa kung ano gusto nyo pang marating, mapuntahan. Ang daming opportunities this week. Hindi kayo nag-iisa sa ilang kailangan nyo i-release, i-let go, yes po. Meron tayong nakikitang i-let go dito. Alin yun, hindi kailangan katakutan or ano pa man. I-let go. Yung ito, matatapos na kasi, may matatapos kayo na trabaho sa mas practical or meron kayong makukumpleto. At dyan, patuloy na may mga bago. Hindi kayo mawawalan. Patuloy na merong i-offer na opportunity ang universe para sa inyo. Ang kailangan nyo na lang, again, ay mapaangat yung enerhiya nyo. Yung inspiration, determination, motivation, puro yun. Gusto nyo yun. Ito yung umangat na guidance advice para sa inyo this week, Leo. Hi Virgo, weekly gabay tarot scope tayo from August 25 to 31, 2025. Huling linggo ng buwang ito ng August. Anong kailangan yung marinig? Guidance, Virgo. Message para sa isang Virgo ngayong linggo. Anong kailangan marinig? Nagabay sa mga taong ito. Ayan. Kumpul na sila, hindi natin tipigilan. The Four of Pentacles, reverse. Page of Cups, the Knight of Wands, Eight of Cups, Three of Swords, reverse. Okay, so I see new beginnings. Yes po. Especially kung nag-apply na to para sa ilan, may hugot ha. Unang bagsak ng baraha sa aking nakikita, merong healing. Yes, merong endings. Endings for a new beginnings. Or merong healing. Part na yan. Especially kung ito ay konektado sa inyong mga buhay, relasyon, trabaho, tayo ay general reading. Virgo, just only take what resonate. Okay. Ayan, parang Eight of Cups. Parang new chapter ito. New beginnings, as I've mentioned. Page of Cups. So, maging bukas kayo, patuloy na maging open sa ilang possibilities na pwedeng ihain sa inyo ng mundo. Ito, iba-iba po tayo ng process sa healing, physically, mentally, emotionally, hindi po isang medical advisor si Moonchild, or even financially kung meron kayong ilang isipin dyan. Ang gandang pagkakataon, ngayong linggo, baka dito pa kayo sa proseso ng pagpapahilom o pagiging handa nyo sa mga bagay. Gawin yon. Take it easy. Okay? At itong mga gusto nyong simulain sa inyong buhay ay parating. Yes po. Focus lang sa priorities nyo or sa gusto nyong marating, yung ma-achieve, mapuntahan. At walang imposible. Yes. Believe in the impossible. Parang ganon sa monology. Okay? Kung andito pa kayo sa proseso ng pagpapahilong, pahinga muna, recharge your energy this week. Tayo po ay weekly. Maging diretso lang kayo at maging aware kayo kung ano yung tinatakbo ng inyong posisyon o relasyon ngayon. At kumbaga, para hindi kayo ma-stuck. Para sa ilan, marahil kailangan marinig yun. Para tuloy-tuloy ang agos ng magandang opportunity or pwedeng pumasok pa ihain sa inyo ng universe. Meron ako nakikita, it could be unexpected for some of you.
unexpected kahit sa simpleng page, salita, impormasyon, balita. So, stay flexible and adaptable sa situation. Well, as a Virgo, very flexible sign naman kayo eh. Okay? Magandang pagkakataon ito para to do some reflection, guys. Yes po. Why I'm getting a message? Para sa ikasi-secure, financially, especially family, loved ones, ikasisiya, ika-comfort ang umaangat dito, mga bago, merong bago, pagbabago. Dumadaan kayo sa patuloy na transitions, transformation, guys. And this week, trust. Okay, trust the process. Patuloy na pagtitiwala rin sa inyong sarili. At syempre, pasasamahan ng dasal, especially kung may hugot talaga at kayo po ay nagsisimula ulit from day 1, from scratch, from day 0. So, isa-isa, unti-unti, ha? Huwag niyong madalian ng sarili. Don't be too hard sa inyong mga sarili. Pagkatiwalaan na may mga new beginnings, new potential, new love interests, new opportunity, guys. Hindi kayo mawawalan. May solusyon, resolution, at may protection. Ito yung umaangat na guidance, advice, message para sa inyo this week, Virgo. Hi Libra, weekly gabay, tarot scope tayo, huling linggo ng Agosto, August 25 to 31, 2025, kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Anong kailangan niyong marinig this week? Libra, guidance para sa mga taong ito, message. Libra, ay, kumpol na sila, hindi na natin to pipigilan. Okay, sinashuffle natin to before and after, guys. Pero may ilang parang nakikita kong same. Pero regardless, Four of Pentacles to Three of Swords, hindi kailangan katakutan to or laliman. May kalakip lang na mensahe. The Devil card is in reverse. The Sun, Queen of Cups, lahat sila in reverse. So as a Libra, you're all about balance. So marahil ang linggong ito ay magiging challenging for some of you. I see healing, guys. Meron kayong kailangan pahilumin, pagalingin. Hindi po isang medical advisor si Moonchild. Simpleng card reader lang tayo. Okay, pero yun, it could be physically, mentally, emotionally, spiritually, the Devil card ay narito, or financially. Four of Pentacles, lahat na nandito, guys. So, just only take what resonate po. Kahit pa pare-pareho kayo ng sign, as sa Libra, magkakaiba po ang bawat isa. Although, iisa lang ang mission madalas ng karamihan sa inyo, at ito ang patuloy na pakikibaka kung paano nyo maibabalanse ang buhay. Kasi nga, you're all about balance, justice. Gusto nyo, pantay, balance, nang walang pagkakulang or pagkasobra, pero hindi tayo perfect. Walang perfect. Reversal tayo ha. So, pwede itong higit na mag-apply din sa inyo or sa ilang tao sa inyong paligid, yung ilang imbalances, okay, yung ilang unhealthy approach sa life, the Devil. Pero aking ulitin, the Sun, see the Sun, lagi kong na-mention po, kahit pa yan ay naka-reverse, the Sun is still the Sun. Si Haring Araw pa rin yan. Healing, physically, mentally, mag-recharge ng energy, baka yun yung pinaka-advice ng baraha, ipahinga. Okay, ipahinga ang mga sitwasyon, lalo kung parang hirap ipaglaban or bigyan ng proteksyon ng mga bagay. Okay, may hugot ang baraha nyo, yes po. Una't huli, more on self-care tayo, self-love. Lalo kung mag-apply, if this is about relationship, na hindi nagiging madali or magaan. Lalo rin po kung meron ng na-reveal or umangat na katotohanan, kahit sa simpleng salita, impormasyon, at dito, in a way, di siya naging madali panghawakan. So, adjustments are required this week, Libra. Patuloy na pagsabay sa agos ng buhay, unexpected events, ganap, or kahit sa simpleng pakiramdam, yes, could be positive or negative, pero meron kayong naman dito,
Huwag niyong bigyan ng limita or restriction sa ang inyong mga sarili. Na baka hindi na, wala na, pwedeng maghilom or pwede pang meron at merong ihahain ang universe para sa inyo. Pero kung ngayong linggo low-key talaga at parang ang hirap makita ng liwanag, yes po, medyo low-key ang mga situation. And then kalmahan muna ha. Ito tayo weekly lang naman. Okay. At itong mga pinagdadaanan nyo ay merong dahilan, merong recovery, guys. Merong solusyon, naka-reverse si Three of Swords. Again, healing. Pero sa part na to, I see na kailangan priority rin talaga. Kumbaga, walang higit, walang higit na tutulong sa atin. Parang note to self kay Moonshot, kundi ang ating mga sarili. Totoo naman. So, ayun. At dyan, kapag higit nyo nabigyan ng priority yung kayo, bago nyo pa man matugunan itong ilang mission nyo sa buhay, unahin nyo muna yung pakiramdam nyo, yung ilang laban nyo dyan, yung ibabalanse nyo dyan, physically, mentally, financially, lahat na. Dyan, mag-i-spark. Dyan naangat yung liwanag, kaliwanagan. At dyan na papasok yung mga bagong oportunidad na deserve nyo. Siyempre naman, mas maraming pa rin i-offer ang universe kapag ready na kayo. Or yun na yung pinaka-advice, be ready. Of course, you have to be ready. Moonchild, ready na ako. So, minsan, kahit gaano ka man kahanda sa iyong buhay, relasyon, or posisyon sa trabaho, baka hindi pa handa pala ang universe, ang mga sitwasyon sa iyong paligid. So, wag nating bigyan ng control, wag niyong bigyan ng limits or restrictions ang mga tao rin. Or kayo ha, sa inyong mga sarili. Ayan ang umaangat. Kalmahan, balance, priority, ang umaangat para sa inyo this week na may hugot pa, Libra. Hi Scorpio, weekly gabay, tarot scope tayo from August 25 to 31, 2025. Huling linggo ng Agosto, anong parating sa inyo, anong ganap, anong guidance, message ang kailangan nyong marinig ngayon? Scorpio, message. Ano kailangan marinig ng isang Scorpio this week? Mensaheng gabay po para sa kanila. Okay. So, this is the Five of Wands. The Fool is in reverse. The Six of Swords. Add pa tayo. Okay, the Page of Swords. Sige, mag-add na ako ng isa in Ace of Pentacles. Okay guys, reversal yung energy natin every time. Again, pwede itong higit na mag-apply sa inyo or sa ilang tao sa inyong paligid. Claim na natin agad-agad. Ace of Pentacles, umangat yung opportunity, new opportunity, positive possibilities, money opportunity, why not? Lalo kung meron kayong gustong simulan, laliman, or lawakan pa pagdating sa usaping pera, trabaho, ayan. Manifestation card, panghawakan nyo na, tanggapin nyo na. At paangatin, okay? Kung mag-apply man po yun. Gamitin ng boses, the Page of Swords, or yung inyong paraan, diskarte, research, ayan, get more information, parang kay Angel Answers. Halimbawa, if this is business, kung meron kayong i-invest na bagong negosyo, trabaho, kahit sa simpleng enerhiya, hindi kayo magmamadali, ha? Scorpio, isang advice to Fool. This one is in reverse. May tendency, kasi sa new beginnings, opportunity po. Meron lang tendency kapag sa simula, lalo kung ang ganda nito, or andyan yung paniniwala, umaangat, may tendency na magmadali kayo, andyan yung excitement, yung happiness. So, hindi magiging okay, ang ganda nga eh. Pero, take it easy ha. Of course, you should always know your business po. Pag-aaralan, magtanong, mag-research. Paangatin yung expression. Okay. Ayan yung una kong mensahe na nakikita. O reversal tayo guys ha. Again, pwede itong kayo mismo or merong ilang tao. Actually, maaaring merong mag-reach out sa inyo. The Six of Swords na may kaugnayan sa pera. Scorpio, maaaring merong mag-reach out, magtanong,
or manghiram, ayan, lalo kung may ilang laban. Okay, so umaangat yung curiosity din, yung boses, again, yung expression, the Page of Swords, kahit over the net ito, hi and hello, parang ganon. Merong unfinished business, anything connected sa ilang taong malapit sa'yo, kaibigan, it could be an ex, general message tayo. Pero kasi possible yun. It could be unexpected din po na merong may lumapit sa inyo. The Fool, baka sila yung pabigla-bigla or mabigla sa action decisions. Scorpio, na okay lang naman, timing. Talagang mga bagay ay minsan sinusubok ang bataan. Ano na, napunta na naman sa bataan. Hindi. Pero, magtatanong muna, okay? Hindi sa hindi magiging okay, baka ganun din, paangat yun ng opportunity sa'yo na magtanong para sigurado kung anong itatakbo ba ng negosyo or nakaperahang ito. Alam ko may hugot yun dun pa lang. Kung hindi yun mag-apply, other messages this week, Scorpio, I see connection, reconciliation, reunion kahit over the net ito. Yes po, pag-angat ng ilang, ito yung boses ng inyong social sector. Gusto nyo yun? Or may ilang party events, businessman or personal event ito. Baka dyan mag-apply yung ilang unexpected. Ayan. Ayan yung nakikita ko. May magandang possibility, opportunity, may mga ganap kung saan ay maaangat sa hindi inaasahang pagkakataon ngayong linggo. So, flexibility and adaptability, yan po ang paangat ninyo this week, Scorpio. Hi Sagittarius, weekly gabay tarot scope po tayo. This is from August 25 to 31, 2025. Napatingin pa sa kalendaryo si Moonchild. Huling linggo na tayo ng Agosto. Sagittarius, anong kailangan niyong marinig? Mensaheng gabay po. Message? Sagittarius this week, guidance para sa'yo. Anong kailangan marinig ng isang Sagittarius? Alam mo, sipag ni Four of Pentacles. Kanina ko pa rin yan nakikita. Advice para sa isang Sagittarius. Four of Pentacles, the Seven of Swords. Two of Pentacles, the Tower, Ace of Wands. Merong surprise. Unexpected ganap ngayong linggo. The Tower. Ito yung wala tayong control. Along with your other cards, i-claim na natin na more on the positive. More on the positive yung umaangat. Andito yung security, financial security, work, family. Yes po. Nagle-level up. Lume-level up, umaangat ang mga sitwasyon. Claim na natin. Hindi madali, wala namang perfect na sitwasyon, pero as long as alam nyo, especially sa inyong mga sarili, na nagsipag kayo, nagsumikap kayo, na i-balance yung mga bagay, yung focus, ay andito na. Claim na natin. Tayo ay weekly, guys. Weekly gabay. May new beginnings akong nakikita or new opportunity, new money opportunity or pag-increase, pag-level up sa inyong mga buhay, karera, trabaho, negosyo. Tayo ay general reading. The Tower. Para bang dugulatin kayo ng universe sa pagkakataon na hindi nyo aasahan. May magandang balita or merong marireveal, angat na katotohanan, impormasyon, at para ito sa inyong mga reputasyon, guys. Again, as long as naibalanse nyo ang mga sitwasyon ng walang pagkakulang or pagkasobra na nasa wasto kayo, wala kayong dapat ikabahala. May pag-angat, may sorpresa, or mga hindi inaasahang pagkakataon kayong pwedeng maramdaman ngayong linggo. At ito yun, yung ikasisecure, ika-comfort, at ikatatatag ng inyong buhay, trabaho, pera, pamilya, andito na po yan lahat. Ikiklaim na ba natin yun? Yes naman. Yes naman. Okay, patuloy lang din na pag-angat ng energy sa inyo as a fire, yung passion nyo, yung love nyo. Ayan, as long as andyan, yung inspired action na maharap
at matugunan yung patuloy na obligasyon sa buhay, lalo kayong umaangat, lalo kayong napapansin, napupuna, nagiging inspirasyon ng ilang katrabaho. Tinitingala kayo guys, hindi nyo pa man yan ma-realize, napapansin kayo. Okay? Kasi hindi din yung strategy nyo rin. Okay? Yung pagiging fiery, ang ilan marahil nagiging competitive, na ang ganda. Reversal tayo guys. Dalawa lang ito. I will be honest. For some of you, ihahabol ko to. The Seven of Swords kasi umangat. Kasi nga umaangat kayo, nagle-level up, may sorpresa. Itong na-mention kong competitive or kakumpetensya. Dalawa lang, it's either reversal sa ilang katrabaho especially or ilang taong nakakasalumuhan nyo. Hindi kailangan laliman. Marahil ang tingin sa inyo ay, ayun na nga, kakompetasyon. Okay? At marahil wala kang ideya dito. Or, na-inspire lang sila. Yung more on the positive, yung pagtingala nila, na-inspire sila, tinitingala nila kayo, nilook up to ka ng mga taong ito sa iyong paligid. So, hindi maiiwasan, wala naman, hindi naman natin mapiplease ang lahat. At iba-iba tayo ng approach sa buhay. Yung atake, kung paano may inspire ang ilang taong ito sa iyong paligid. But as long as andito ka, ginawa mo ang trabaho mo na nasa wasto, balance, walang pagkakulang again or pagkasobra, magwawagi ka, patuloy kang umaangat. Yung iyong public image, okay, patuloy kang nare-recognize. Gusto niyo yun, i-claim na natin ito ang magandang potensyal ng umaangat para sa inyo ngayong linggo, Sagittarius. Hi Capricorn, weekly gabay, tarot scope tayo. Last week na ng August 25 to 31, 2025, kuha tayo ng ilang guidance advice, messages na marahil kailangan yung marinig ngayon. Capricorn, message, anong kailangan yung marinig? Gabay po para sa mga taong ito this week. Message, energy check tayo, Capricorn. Okay. Mensaheng gabay huling linggo ng Agosto. The Knight of Swords, the Queen of Cups reverse, the Four of Swords, Five of Pentacles. Okay, so medyo yung enerhiya nyo ngayon kasi as a Capricorn, umaangat na naman talaga dito. Ito, natural sa inyo yung pagiging career, goal-oriented nyo, yung focus na ang ganda, yung disiplina sa trabaho, negosyo, kaperahan. Or talagang kasing meron kayong hinahabol marahil na kota, may tinatapos na proyekto, at dito hindi nagiging madali. Physically, mentally, emotionally, financially, I will be honest, parang draining or confusing, overwhelming ang mga situation. So, this week, Capricorn, ini-encourage ka ng baraha to take it easy, kalmahan ang mga sitwasyon, pahinga pag may time, kasi umaangat nga yung discipline yung fire, yung pagiging goal-oriented nyo. So, kapag andyan yung energy na ganyan, may tendency na baka hindi nyo napapakiramdaman yung kayo. So, tapikin ang mga balikat. Very important to listen to your body. This week, tayo pa yung weekly lang naman. Hindi isang medical advisor si Moonchild. So, sa part na to, of course, kayong higit na makapagsasabi, pahinga rin pag may time kasi overflowing, okay, yung energy na nakikita ko dito. Meron kayong gustong makitang resulta na ang ganda. Meron kayong gustong marating or matutunan, makilala na ang ganda. Pero, it's okay to pause. It's okay to step back na lang muna. Okay, listen to your body. Okay, very important din na magdesisyon, magplano para sigurado ngayong linggo para hindi kayo na-overwhelm doon sa mga kailangan yung gampanin or obligation para isa-isa lang. Hindi nyo kailangan madaliin. May challenging sa part na yan or nagiging challenge to para sa inyo talaga. Pero again, ano yun? Paangitin na yung, ayan, hawak-hawak nyo na nga meron na kayong pinaglalaban Hindi nyo kailangan niyang laliman pa.
As long as ginagawa niyo yung best niyo, wala kayong dapat ikabahala. Meron po bang travel this week or kahit sa simpleng pagpaplano? Okay, possible yun para sa ilan sa inyo. Malawak pa ang pwedeng marating, mapuntahan, makilala. Pero sa ngayon, tayo po ay weekly again. Huwag niyong kakalimutan ng pahinga. More on self-care tayo, self-love. Okay? Maangat talaga yon sa tatlong baraha mo dito. Ito yung marahil yung susi, yung key for you to your success. Key to your success. Alin yun? Diba kapag nakakapag-recharge ka, nakakapagpahinga ka, dyan ka mas nakakapag-isip ng klaro, mas nabubuhayan ka nung lakas para mas patuloy mong magampanan, mapaangat yung kakayanan mo sa gusto mong pang marating mga pangarap mo, Capricorn. Hindi yan imposible. Pahinga lang pag may time. Relax din. Deserve mo yan. Ito yung umaangat na guidance advice para sa inyo this week, Capricorn. Hi Aquarius, weekly gabay tarot tayo. Huling linggo ng Agosto, August 25 to 31, 2025. Aquarius, anong kailangan yung marinig? Ngayon, mensaheng gabay po para sa mga taong ito. Message. Aquarius, guidance advice para sa kanila this week. Anong kailangan marinig ng isang Aquarius? Okay, may gustong umangat dito, hindi natin pipigilan. Isa-isahin po natin. The Hermit, the Swan is in reverse, Knight of Wands, the Fool, Ten of Pentacles, Five of Cups, the Sun. The Sun and the Hermit, both in reverse. So, marahil ngayon, kusa itong pwede niyong maramdaman, physically, mentally, emotionally, or kusang pwedeng mapaangat ngayong linggo. Reversal ang energy natin every time, so pwede itong higit na mag-apply sa inyo or sa ilang tao sa inyong paligid. Gusto nyo lang, marahil hihilahin kayo ng enerhiya or kagustuhan yung mapag-isa, mapagnilay sa inyong mga buhay. The Sun. Lagi kong naman-mention with the Sun. Kahit pa to ay in reverse, the Sun is still the Sun. Si Haring Araw pa rin yan. Pero marahil pahinga rin. Ito na naman tayo. Pahinga pag may time. Recharge your energy. Okay? Hindi laging sumisikat ang araw. Lumulubog din yan. Napapagod din kayo. Kasi dito, umaangat din yung ilang priorities nyo, yung ilang obligation, money, family. So, take it easy. Ayan na naman tayo. Yes po. Okay, perfect week ito to do some reflection, life review, physically, mentally, emotionally, or financially, or even spiritually. Guys, tayo ay general reading. So, just only take what resonate. Kahit pare-pareho kayo ng sign, magkakaiba po ang bawat isa. So, depende ito kung saan kayo higit na nag-iiwan ng enerhiya o ng priority. Okay? Very important to do some reflection this week. Okay, kasi totoo naman na kapag nakakapag-recharge kayo, nakakahinga kayo sa ilang gampanin, ilang isipin, dyan kayo mas makakabuo ng mga bago or mas klaro na desisyon, aksyon sa inyong buhay. Okay, Five of Cups reverse, may healing, may pagtanggap, connection, reconciliation, may mag-reconcile kahit over the net lang ito. May ilang changes, positive changes, kahit sa simpleng pakiramdam, guys. Or a message to, no, patuloy kang maniwala sa liwanag. Na may liwanag, may pag-asa. Lalo pa for some of you na merang pinagdadaanan, health-wise, hindi po isang medical advisor again. Again, financially, physically, mentally, may struggle, patuloy kayong tumingala at maniwala na may bukas pa, sisikat ulit ang araw. Yes, dream, believe, survive ang atake natin dito. Sumasang-ayon ng eroplano, why not? Makakapag-travel pa kayo. Or maghihilom pa, makakapagsimula kayo ulit sa una. Pero kung ngayong linggo, hihilahin kayo ng pahinga or ng pag-iisa na lang muna gawin yon. The Hermit, may liwanag,
may suporta. Minsan kailangan mapaangat ang boses or talaga naman, it could be a mentor, your boss, someone older, someone expert sa pinagdadaanan nyo. Magtanong, paangatin ang boses, may suporta, hindi kayo nag-iisa. May ilang pwedeng tumulong or pwedeng gumabay sa inyo sa mga pagkakataon na ito. Lalo pa kung hindi nagiging okay or talagang life is a struggle right now. Hindi kayo nag-iisa. Stay inspired. Patuloy na paniniwala na may pag-asa. Ito yung umangat na guidance advice. Message para sa inyo this week, Aquarius. Hi Pisces, weekly gabay tarot scope po tayo from August 25 to 31, 2025. Weekly gabay, huling linggo na to ng Agosto. Finally, Pisces, anong kailangan yung marinig this week? Message? Guidance advice para sa isang Pisces na maaaring makapakinig nito. Mensaheng gabay po sa taong maaaring makapakinig, Pisces. Advice. The Two of Cups. Balance. Yung pag-at peace, harmony, romance, love, partnership, relationship, marriage. Ito yung umaangat ngayon. Or ito yung pinaka-advice. Connect, communicate, compromise. Especially sa usaping relasyon or business. Meron kayong the star. Very positive naman ang mga, or ayun na nga yung advice. Stay optimistic. Stay optimistic sa koneksyong ito. Manifestation card guys, the star, iangat nyo lahat. Hindi lang sa mga tala, of course. Sasamahan ng dasal ang relasyon. The queen and queen. Okay, ayusin natin. The Knight of Wands, Two of Cups, the Seven of Wands, the Queen of Swords, Queen of Pentacles. Sa Pisces, umangat pa rin na ang inyong mga puso. Ayan, pusod. Yung pagiging practical, yes. Yung pagiging madiskarte, matalino, maabilidad. At yung mga puso niyong mamon. Nakikita ko yung rason kung bakit patuloy kayong lumalaban, nakikibaka sa inyong buhay. Maniwala kayo. May pagkinang sa inyong mga love life, romance. Why not? Mas healthy, mas balance. Or kung meron kayong moonchild, malabo yan ngayon. Kung meron kayong pinagdadaanan, manifestation, guys. Of course, you have to be optimistic, positive lang sa inyong koneksyon. Lalo naman kung may paraan naman eh. Okay, meron pang lumalaban dito. May nag-iwan ng proteksyon as I've mentioned sa inyong relasyon. At yan ay hindi nababaliwala. Pag-angat ng boses, pagiging diretso, klaro sa nararamdaman, or sa kung anong gustong patunguhan, negosyo man yan, buhay relasyon, guys, tayo ay general reading. Nandito yung patuloy yung pagbibigay ng energy, pagprotekta, pagiging financial independent, nandito na yung lahat. Or higit yung priority, meron kayong higit na iiwanan ng priority pagdating sa ilang close relationship nyo. This week, tayo po ay weekly na ang ganda. Or more quality time to. Pagdating sa buhay, relasyon. Why not? Okay, wag lang mainip guys. Wag mainip, wag magmadali. The Knight of Wands. Knight of Wands is in reverse. Wala namang perfect na situation or relasyon. You have to trust the process, trust yourself, trust your connection. At syempre, sabi ko nga, sasamahan ito ng dasal. Yung bawat pagsisikap nyo, paglaban nyo, pagprotekta nyo, yung puso nyo, yung ilang dahilan nyo, bakit pinapaangat ito, yan po ay hindi nababaliwala. Ang ganda ng baraha ngayon, yes po, alam ko matamis or ito yung pinaka-advice sa ilang merong pinagdadaanan relationship-wise na may kinang, may pag-asa. This is about your hopes, your dreams, your wishes. Panghawakan nyo na, tanggapin nyo na. Ito yung umaangat. Walang imposible kahit gaano man minsan kahirap ang buhay. Know your whys. Papaangatin nyo yung mga dahilan nyo. Ayan, para patuloy tayong magsikap at magpatuloy in life. Hindi man madali sa lahat ng pagkakataon. Huwag mainip.
Huwag mainip, umaandar kayo, may process ito. Ayan yung pagkakatiwalaan nyo, umaandar, merong progreso. Ito yung maangat na guidance advice message na kailangan marahil yung marinig this week, Pisces.